Golden age daw ng ating ekonomiya ang administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Totoo ba yan? Finact check yan ni Bok Edlingao. Ang ekonomiya ng Pilipinas maunlad lamang daw nung panahon ng mga Marcos. Yan pong pinangangalandakan ngayon ng isang vlogger. Nautusan magbumili ng suka. Nakakuha ng mikropono, nakapulot ng mikropono, nag-vlog na. Ang bira nga naman, Ay! Hindi malaki kita sa vlog. Talaga namang... Ito yung mga sabi siguro nila, wala na si Sangkay, puro zombie na pinag-uusapan noon, pagkakataon na natin lokohin ng taong bayan. Ito, gumawa siya. Ewan ko sino ba? Hindi ko rin alam kung sino to baka ito isa sa mga, hindi ko alam tanong natin sa kanya, ano bang pangalan nito? Historiador. Magkano? Magkano ang budget nyo monthly? Kayo ba yung mga tinutukoy na Ensimada vloggers? Membro ba ito ng Ensimada Gang? Mula nang mapatalsik si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ngayon lamang ulit nangyari sa administrasyon ng anak niyang si Bongbong Marcos na muling gumanda ang ekonomiya ng bansa. Pinakita pa ng nasabing vlogger ang mga report kung saan sinasabi raw ng World Bank na ang Pilipinas ay inaasang maging isa sa mga pinakamabilis na paglago ng ekonomiya. Hoy, Juan! Naghahanap kami ng additional PA. Gusto mo mag-apply? Huwag ka na mag-vlog. Grabe. Hindi, huwag ka na mag-vlog. Yung mo, yung pag-analyze mo, didaig mo pa si Bagong Lipunan. Sa Southeast Asia ngayong taon. Totoo nga ba na sa panahon lamang ng mga Marcos nakaranas ng malagong ekonomiya? Mga kapatid, hindi po yan totoo. Sinuri po yan ng Facts First PH at ng Rappler. Bagaman totoo ang mga report tungkol sa forecast ng World Bank, ito ay mababa pa rin kumpara sa target growth rate ng ating gobyerno. Hindi rin totoo na ngayon lamang nakaranas ang Pilipinas ng mabilis na paglago ng ekonomiya kumpara sa ating mga karatig bansa. Noong first quarter ng 2013, naungusan natin ang GDP growth ng China at ng Indonesia. At sa first quarter ng 2016, ang Pilipinas ang fastest growing economy sa rehiyon. Kabaliktaran nito noong panahon ng nakatatandang Marcos kung sa 2016 2016. Sino ba presidente nun? ang Pilipinas ay tinawag na sick man of Asia dahil sa naranasang worst post-war recession o pagbagsak ng ekonomiya. Ayan yung golden age hindi nila, kasi alam nyo, pasensya ka na Edlingao, yan ang ginamit nila Golden age, di ba? Ang panahon daw ni Marcos Sr., golden age. Ayan, decline of income per person bumagsak 1983 to 85. Golden age yan Alam nyo, yan time na yan, may time talaga nung panahon ni Marcos, nung una-unang part niya, paangat yun. Pero eventually, dahil nung nalulong, sa nalulong, linawin mo ba nalulong sa kapangyarihan. Diba? At yung time na yan, medyo matanda na si Ferdinand Marcos Sr. Sabi nga nung anak niya, medyo... yung mga nakapaligid out of control na. Kaya bumagsak ang ekonomiya 1983 to 85. Yan daw yung golden age. Sa pagtatapos ng rehimen. Kaya mga kapatid, huwag agad maniwala sa ating mga nababasa o napapanood online. Laging maging mapanuri at mag-research para makaiwas sa mga... Yan ang lagi niyong tatandaan. Wag bang magpapaniwala basta-basta. Pag may nabasa kayo online, paulit-ulit ko naman sinasabi yan sa inyo Pag may nabasa kayong online, question it. Kahit kanino nang galing. Kahit sa akin, kahit kay Boss Dada, kahit kay Coach Oli. Lagi ninyong i-question. Lagi ninyong wag lang kayong umasa. Panoorin ninyo, tignan ninyo kung saan yung sources nila nang galing, i-verify ninyo yung sources na pinanggalingan nila, yung sinasabi nila. Huwag lang kayong bastang
tungo ng tungo. Hindi ho kayo tanga. Binigyan ho kayo ng Diyos ng utak. Unless nasa talampakan nyo. Katulad ng mga followers ni Budo Lipunan. Diba? Hindi, ako nga nagsasabi na ho sa inyo. Kahit ho akin galing, saliksikin nyo ho. Diba? I-research nyo ho. Huwag kayong basta-bastang parang mga robot na naniniwala. Kasi malay nyo, nagkamali din ako. Tao lang din man ako, nagkakamali sa buhay. Lalo na sa pag-ibig. Marupok kasi ito. Marupok. Di ba? Mag-research tayo. Yan ang problema. Katulad nung pinuntahan kong isang pinakyat ako. Nag-conclude kagad na hindi pwedeng gawin ng Senate yan eh. Ano sinabi kong, di ba? Nagkaroon niya ng pagdinig na nandun pa si Atty. Vic. Biglang naiba na. Hindi, sugar regulation yan eh. Nung sinabi ko yung tungkol kay Pacquiao, hindi rin nila alam. Naturingan kayo mga vlogger, hindi nyo alam? Hindi, alam mo, kaya ako naiinis ha. Pasensya na ha. Kaya minsan bumababa ang tingin ng mga tao sa mga vlogger. Kasi sa mga vlogger na buka lang ng buka bibig. Mantakin mo, hindi nila alam. Yung tungkol kay Pacquiao at saka yung kay Yusek Badoy. Anak na kayo ng tutsa naman. Oh. Lahat ng banateros, alam yung kayo hindi alam. Vlogger pa man din kayo. Tama, mali. Diba? Anong klase kayong vlogger? Kung papasukin nyo tong pagbablog, karirin nyo. Huwag yung parang nautusan lang kayo ng bumili ng suka, tapos, nakahawak ako ng mikropono, magdadaldal lang ako, I'll give my opinion. Be responsible naman, ika nga. Diba? Kung kayo naman nandyan, tas may mga nanonood sa inyo, kahit iilan lang, maawa naman kayo sa nanonood at pag naniwala yan. Mamaya maniwala sa sinasabi ninyo, ma-zombie yan. Yung mga zombie na, yung wala na talaga pinaniwalaan ko, hindi kayo. O, parang yung mga followers ni Bagong Lipunan, parang mga tanga eh. Ikaw lang talaga ang tunay na bayani. Siya na lang ang bayani, wala nang iba. Dati makamaharli ka pa, ngayon siya na lang ang bayani. Anak ng weting naman, oo. Pambirang buhay yan.